Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang iyong ulo, tulad noong maghimaksik kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng iyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinaputan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking sinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapapamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyo huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo'y kalinga niya mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ang masa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. 40 taon sa iyong ninuno,
Ako ay nagdamdam, aking sinabi, sila ay luwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumampang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moses upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. 2 punto po ang nais kong bigyan ng pagdinilay sa Ebanghelyo ngayon. Ang una ay ang salitang, mapagagaling ninyo ako. Sa Tagalog na Biblia, ito ang translation, mapagagaling ninyo ako. Pero kung babasahin niyo po yung English, ang translation ay hindi you can heal me. Di ba dapat gano'n, no? Mapapagaling, ibig sabihin to heal. Pero sa English, you can made me clean. Malilinis niyo ako. Di ba, no? It's a play of words. Playing on with words. Ano yung ating papaniwalaan? Pareho. Dahil kung lalalim tayo sa pag-aaral ng Biblia, yung salitang binanggit ay mayroong konteksto. Hindi ka lamang napapagaling. Nangangahulugan na ang pagpapagaling ay mayroong konteksto ng kalinisan. Ang taong may sakit ay hindi malinis. Ang taong may sakit ay madumi. Nakuha nyo ba yung
Yung bang parang symbiosis ng dalawa, kalinisan at kagalingan. You can only understand ang pagpapagaling ng Diyos kung ikaw pala ay malilinis muna. Hindi ka basta pagagalingin. Kailangan ka munang malinis. Dahil ang konteksto ng katawan at kaluluwa ay magkasama. Noon pa lang sa unang kaisipan ng mga pilosopo o philosophers, mayroong ugnayan ang body and soul. Kapag hindi malinis ang soul, it follows hindi malinis ang katawan. At kung hindi malinis ang katawan, dumudumi ang kasunod nito ang ating kaluluwa. Kaya nga hindi lamang isa ang ating nililinis. Dalawa ang ating nililinis. The body and the soul. Ang katawan natin ay nililinis sa kasalanan upang ang kaluluwa ay makatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Parang malalim, no, Father? Pero kung palagi kayong magsisimba, maunawaan ninyo ang takbo ng Ebanghelyo. Maunawaan natin kung ano ang nais ni Jesus sa atin, na hindi lamang physical relationship, kung hindi dapat mayroong spiritual relationship with God. Anong ibig kong sabihin? Ganito yun. Physically, pumupunta tayo sa simbahan. Physically, nagdarasal tayo sa Diyos ng kagalingan. Pero spiritually, wala kang ginagawa dito. So hanggang dun lang yun. Hanggang physical, hindi pumapasok sa spiritual, kaya hindi gumagaling. Kaya nga yung salita ng ketongin, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako, ibig sabihin, si Kristo magdi-decide sa Kanya kung ano ang mabuti para sa Kanya. Ang mapagaling siya physically at susunod doon ang mapagaling spiritually. Kaya hindi tayo nakadarama ng biyaya ng Diyos dahil napaghihiwalay natin ang physical sa spiritual. Hindi po. Dapat ito ay symbiotic, magkasamang namumuhay sa bawat tao ang pag-unawa ng physical healing at spiritual healing. Paano po? Nabanggit ko kanina, magsisimba ako ngayon kasi birthday ko. Physical. Di ba nagpapasalamat ka kay birthday mo? May bagong taon ka na namang mamuhay sa biyaya ng Diyos. Paano nagiging spiritual? Birthday ko ngayon eh. Pagkatapos kong magsimba, anong gagawin ko mamayang hapon? Ay di mag-iinom ako kasi birthday ko. Ay di hindi symbiotic, hindi magkaugnay. Nagdarasal ka sa isang biyaya, pero hindi ka naman mamumuhay ayon sa itinatakda nung biyayang iyon. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 100% kagalingan. Kasi kailangan muna nating malinis physical upang pumasok ang biyayang espiritual. Sana nakukuha nyo ha. Medyo malalim pero ito yung katotohanan ng ating buhay. Magdarasal ka ngayon, hihingi ka ng awa sa Diyos. Pagkatapos dito, lalabas ka, scammer ka pala. Mangi-scam ka na naman ng tao. Eh di walang ibig sabihin. 'Di ba?
Maglilingkuran ka sa simbahan. Pagkatapos yung maglingkuran, tsismosa ka pala. Pag-uusapan ninyo yung buhay ng ibang tao. Imbis ang pag-usapan ninyo yung ebanghelyo. Ano yung ibig sabihin ng ebanghelyo sa buhay ko? Papasok ka sa opisina. Tumawag ang anak mo. Mami, Mama, wala po akong bond paper, kailangan ko mamayang hapon. Huwag kang mag-alala, anak. Marami akong bond paper sa opisina. Uuwian kita. Ano ang tawag doon? Simple na pagnanakaw. Dahil hindi sa iyo yung bond paper sa kumpanya yun pero inuwi mo para sa anak mo. Simple. Di po ba? Sasakay ka sa jeep, hindi ka nagbayad. Simple. Pero galing ka ng pagsisimba. Ay di magkahiwalay. Kaya kahit anong hiling natin sa Diyos ng pagpapagaling, kung wala tayong gagawing hakbang sa ating physical na mga gawain, hindi natin iyan matatanggap. Hindi iyan din mauunawaan ng Diyos kung bakit ikaw sa ngayon ay walang paggaling na nararanasan. Ito ang hinihingi ng Ebanghelyo. Yung lalaking ito ay pinagaling upang maging saksi na ang humahanap sa kabutihan ng Diyos ay nagkakaroon ng kagalingan. Ang lahat ng ating hinihingi sa Diyos ay nagkakaroon ng katuparan kung ako ay mayroong paninindigan sa aking katawan at sa aking kaluluwa. Sapagkat ang kalinisan ay kagalingan. Magiging magaling lamang tayo kung uumpisahan nating linisin ang ating buhay. At mag-umpisa tayo sa ating tahanan. Ang malinis na tahanan ay malinis na buhay at malinis na pagkatao upang ang kapangyarihan ng Diyos ay pumasok sa bawat isa. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang ating katawan sa bagay na espiritual. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit, na ang ating mga panalangin ay pakikinggan. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga may hirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na kalayaan
at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humahanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahando sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Narito si Jesus ang patuloy na nagpapagaling ng ating katawan at kaluluwa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling nami kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
na